Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, dapat nga pa tayong sumali sa Miss Universe? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Ang tanong ng lahat, dapat pa nga ba tayong sumali sa Miss Universe? Lalo na sa era ngayon or sa honor ng Miss Universe ngayon, talagang marami na ang nawawalan ng, alam mo yon, ng gana sa Miss Universe. At hindi lang yan, marami na yung parang ang feeling nila wala ng kredibilidad ang Miss Universe. Yung credibility neto parang hindi naman na talaga nagsaswak doon sa pageant. Kumbaga, ganun yung mga iniisip nila dahil nga sa mga mekos-mekos na nangyayari. Kung dapat nga ba pa tayong, dapat nga ba pa tayong sumali sa Miss Universe? Tama ba? Ang tingin ko, yes, dapat lang. Kasi syempre Miss Universe to. Sino ba naman ayaw na makarating sa Miss Universe, di ba? Sino ba naman ayaw sa mga nangangarap na maging Miss Universe, na lumaban ng Miss Universe, di ba? So lahat ng halos yata na kababaihan ay pangarap ang maging isang Miss Universe. So bakit mo sila pipigilan sa pangarap nila? Eh kung yun yung paniniwala nila. Syempre, sino ba naman ayaw na maka-experience na makarating sa Miss Universe? Syempre gusto nila yun, di ba? Kaya ako, para sa akin, okay na maging isa kang contestant talaga sa Miss Universe at iba kapag ikaw ay naging isang Miss Universe Philippines. Kasi hindi lang naman to nakafocus doon sa ay gusto kong manalo ng Miss Universe. Guys, sa 100 na ilalaban natin ng Miss Universe, ang swerte mo dyan, may isa dyan mananalo, di ba? So yun, katulad na nga lang ito, 42 years ang hinintay natin bago ulit tayong manalo ng Miss Universe. So sinuwerte na nga lang tayo kay Catriona Gray kasi after FIA Awards back in 3 years, di ba, nakuha uli natin yung corona. Pero syempre, hindi to ganong kadali kasi umiikot ang laban sa iba't ibang klase ng babae na nagko-compete dito. Kumbaga parang talagang kung sino yung pinakamalakas at kung sino yung sa tingin nila na dapat manalo, ayun yung mananalo. So hindi siya ganong kadali. Imagine ninyo, 42 years ang inintay natin. Buti nga, di ba, naranasan pa natin yun. So yun. Kaya ako, para sa akin, isa tong trial sa atin or isa tong challenge sa atin yung mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe, yung mekos-mekos. Pero kasi nasa sa'yo yan kung paano mo siya iintindihin, kung paano mo siya tatanggapin sa puso mo, at kung paano ka babangon uli at sige, laban tayo. Ganon. Basta siguro wag yung mawawalan ng wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi parang feeling ko, isa sa mga panahon na darating, may makikita sila diyang isang babae na hindi nila matatanggihan na pwedeng maging Miss Universe talaga sa ayaw at sa gusto nila. At baka nga dumating yung panahon na yon na itong babae na to na hindi pa man nakaka-compete, nakita na nila ay ito na yung mananalo, di ba? So yes, naiintindihan ko yung Miss Universe ngayon ay mekos-mekos yung naganap, pero dapat matuto din tayo mag-move on. Tapos, isa din sa mga tinitignan ko dito, yung honor ng Miss Universe na umaasa ako na mapapalitan talaga sila. Kasi kung aasa ka nga naman dito sa organization na to, talagang nakakawalang pag-asa kasi kung nagawa nila ngayon, pwede pa ulit nilang magawa sa mga susunod na taon at paulit-ulit nilang magawa yan. Lalo na kung may nakapusta or may naka-offer na, alam mo yon, na pwedeng magpabago sa kanila, di ba? So, hindi ko alam kung ano pa yung mga nangyayari talaga dito sa loob ng Miss Universe kasi wala naman tayong pinangahawakan. Pero nandoon ako sa part na wag nating kalimutan yung pangalan ng universe, di ba? So, ako umaasa ako na
na ang pagkakapanalo ni Fatima ay daan para sa pagbabago ng Miss Universe. Sa totoo lang, umaasa ako na ang pagkakapanalo ni Fatima, ito ang magbubukas ng susi para sa panibagong aklat ng Miss Universe. Kasi, ayan, katulad nga ng mga nangyayari ngayon, di ba? So, parang ang sinasabi, naku, mekos-mekos yung nangyari. Kung mekos-mekos ang nangyari, so dapat talaga baguhin na ang organization na to. And then, pwedeng ito ang magdala patungo doon, di ba? So, hindi natin alam. So, ngayon, hindi natin alam kung sino nga ba ang nagmamay-ari ng Miss Universe, sino nga ba ang may hawak ng Miss Universe, at kanino nga ba talaga mapupunta ang Miss Universe. Pero ako, kahit sino pa man ang may-ari dyan, sino pa man yung bagong owner, at kung sino pa man, kung ano pa yung mga gagawin nila, hindi ako nakafocus doon sa kanila eh. Nakafocus kasi ako sa takbo ng Miss Universe laban sa mga yung kumbaga sa competition nila. And then nakafocus ako ano nga ba ipapakita nila sa susunod na taon at paano sila pipili ng panibagong magiging reyna neto. So yun yung akin. So mas gusto kong mag-focus doon more than do sa mag-focus na parang isipin ko kung ano yung ginawa ng owner, bakit ganito ang naging resulta. Ako, sabi ko nga sa inyo, yung Miss Universe ngayong taon na to, happy na ako kasi at least, di ba, nakarating tayo sa top 5 more than sa hindi. Yung ibang country nga, katulad ni Puerto Rico na ang lakas-lakas, pero hindi sila nakatungtong ng top 5. Tapos, andyan din si China na lumalaban din, pero hindi sila nakatungtong ng top 5. Kumbaga, parang, kung iisipin mo, maswerte pa din tayo. Kasi sa kabila ng mga nangyayari ngayon, narating natin yung dulo ng kompetisyon, di ba? Sa kabila na ganito yung mga honor, na medyo para kung iisipin mo, maloloka kasi mekos-mekos, di ba? At least, di ba, nakarating pa rin tayo sa dulo ng tagumpay. So, ayun yung isipin natin, ayun doon tayo tumingin. Kasi kesa tumingin tayo doon sa ano bang magagawa ng mga owner na to, ano bang mga pinaggagawa nila dito, ano ba yung mga ano. Kasi parang feeling ko, nakikita naman ng tao yan. Tapos sabi ko nga, yung pagkakapanalo nila dito kay Fatima, ito yung magdadala doon sa bagong aklat ng Miss Universe. And then, I hope na sana magkaroon ng bagong owner talaga. Kasi sabi ko nga, nasa maling owner kasi ang Miss Universe ngayon eh. So, yung maling pagpapatakbo at maling desisyon doon sa mga bagong winners nila. So, let's see in the future. Hindi naman habang buhay na ganyan yan eh. So, tingnan natin sa susunod na taon kung magkakaroon na ba ng mekos-mekos ang Miss Universe. Tingnan natin sa susunod na taon kung si Thailand naman ang papanalunin nila. Di ba? So, tingnan natin sa susunod na taon kung sila pa rin ba ang hawak bilang owner ng Miss Universe. Kasi kung iisipin mo, bakit si Omar tumahimik na? Ano na nangyari? At bakit naman ano? Ako kasi parang nandoon lang ako sa go to the flow at nandoon lang ako na parang okay, so anong naging decision ninyo dyan? Decision ninyo yon. And then, tignan natin kung ano nga ba yung susunod pa nilang ipapakita. Looking forward ako lagi doon sa ano ba ang magiging next Miss Universe presentation nila sa atin. So, ganito din ba? Kasi kung tutuusin, kung iisipin mo, ang ganda ng Miss Universe this year, kung ikukumpara natin last year. Tapos, yung mga napili nila sa top 20, talagang very surprising. May mga candidates ka na hindi mo inaasahan na makakalusot. At may mga candidates ka naman na inaasahan mo talaga na lulusot at nandoon nga, di ba? So, kumbaga, parang balanse. And then, maganda yung production, maganda yung lightings, maganda yung entablado. And then, nandoon tayo sa part na parang, okay, so maganda yung laban. Ang ayun nga lang, pagdating na lang sa dulo, medyo doon na nasira. Kasi yung announcement, yung mismong patapos naman na. Pero yung top 5, surprising. Ayun, so medyo naloka lang ako kasi 2 taon na nakakatungtong sa top 5 si Mexico at saka si Thailand. Kumbaga parang sunod-sunod na 3 taon na. Parang
Wow, 'di ba? Mapapawaw ka sa kanila. And nakabalik tayo dito sa top 5. I hope na sana sa susunod na taon or sa susunod na competition ng Miss Universe this year ay maipagpatuloy natin yan na makarating sa top 5 ng Miss Universe. Kasi mahirap naman kung lulubog lilitaw lang tayo ang eksena natin dyan, di ba? So looking forward ako na ano nga ba ang ipapakita ng organization at ano nga ba ang ipapakitang galing ng kung sino yung ano nating Miss Universe. And I hope na makapili tayo ng malakas, matapang, at talagang masasabi mo na pwedeng tawaging Miss Universe, o di ba? Or panalunin sa Miss Universe talaga. So I hope na makakuha tayo ng strong and powerful woman. Sabi ko nga, kung hindi man natin makuha yung title, I hope na maibalik lang tayo doon sa top 5. Yung kumbaga, marating natin yung top 5 talaga. More than doon sa hindi natin makuha yon, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, laban lang. At saka higit sa lahat, magtiwala tayo sa organization ng Miss Universe Philippines, magtiwala tayo sa kung sino man yung mga kandidatang lalaban dyan, at magtiwala tayo sa proseso. Yan. Kasi mahirap Mahirap kasi na parang, ganito yung iniisip natin. Mahirap yon. So, mas maganda na dumating tayo sa tamang eksena. So, hintayin lang natin yung proseso. At unti-unti hanggang sa makuha uli natin yung corona ng Miss Universe. Diba? So, dapat nga ba tayong magpadala? Yes, kasi we are power country at saka nakikita ko na hindi naman to yung dahilan para hindi na tayo magpadala ng kandidata dyan. So, hanggat may laban, lumaban. Wag umurong. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.